palang dinidinig ang kasong estafa laban sa kanya sa lungsod ng Marikina. May mo ko labanan. Marami kang pananakot sa akin dati, di ba? Sabi niya sa akin na may warrant of arrest na daw ako. Ako pa ipapakulong niya. Gago ka pa. Ma'am, tama na po. Tama na po. Okay na po. Nasa custody po ng polis yan. Ang lahat ng bintang laban kay Paul, isa-isa niyang sinagot. Una, bakit handler ang posisyon na inilagay mo sa kontrata? Kasi syempre, kung tatrabaho sa call center, ang tawag sa'yo, call center agent. So may hawak kang talent, handler ka. Pati sa case unclosed ng GMA7, kasali ka rin? We went like 3 times to be part of case unclosed, which can be verified. Sa case unclosed kasi before, every week kaming may reenactment. So every week, iba't iba rin yung set of talents namin. Ayon mismo dun sa talent coordinator namin, wala kaming naging talent na nagngangalang Paul Mascarino. FYI, iho, matagal nang wala ang case unclosed. Ano ang mensahe mo sa mga naging biktima mo? Sorry if they have felt that I betrayed them or niloko sila. Ang nakuwang peking GMA ID sa kanya, inusisa rin namin. On my wallet, I only have 3 identification cards. 1 PIN, 1 postal, 1 police clearance. That's it. Ano ito? Guni-guni? Kilala rin po pa kayo ng editor-in-chief ng isang magazine na binabanggit ninyo? She was the one introduced to me by that photographer. This photographer I knew from was offered that, oy, if you can get this one, you can submit the pictures and you get paid. Ipinasuri namin sa isang psychiatrist ang kalagayan ni Paul. Kasi ang mga estudyante ay, ang iba dyan is gullible din, no? Madali silang maniwala, lalo na pag ang isang nagsasalita ay parang totoo ang mga sinasabi. Ang isang tao may antisocial, no, na personality disorder ay napaka-convincing magsalita. They can be very charming. Ang ganitong kalagayan pala ay lubang nakakaalarma at dapat maagang masolusyonan. Ganung pa man, hindi pa rin ligtas si Paul sa kanyang pananagutan sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ang mga asunto na isinampa natin laban dito kay Mr. Paul, Article 316, 315 and 316. At ito ay meron na 2 to 4 years imprisonment kung mapapatunayan na nang-estapa siya. We also decided to file threats against him, that is Article 282 ng Revised Penal Code. At may kulong to ng minimum of 3 months. Minimum ho yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, it can go up to 6 years. Sinamahan namin ang biktima sa mismong Meg Magazine. Baon niya ang pagpapakasakaling baka ito na ang una niyang hakbang para abutin ang pangarap. Samantala, si Paul, kung noon sa entablado siya umaarte, ngayon nararanasan na niya ang role ng isang preso sa tunay na buhay. Dahil ang kapalit ng panloloko ay hindi kasikatan kundi kaparusahan dapat pagbayaran. Susunod, live show sa Sinean Patok sa Takilya sa Bulacan. Hindi lang pala si Pinking naloko ng talent manager kuno. May 2 pang nauna. Ano ba ang meron si Ginoong Mascarino at nakapangbibiktima siya ng basta-basta? Si Paul Anthony Mascarino hindi lang daw malang profesor at teacher sa paaralan ng mga estudyanteng itatago natin sa mga pangalang Pinky, Reese at Sandy, kundi astang talent handler rin daw at mistulang lover boy pa. Kung si Sandy siningil ng 12,000 piso para ayusin di umano ang mga grado sa paaralan. Abay si Pinky pinagubad niya sa harap ng webcam para sa modeling career daw ng dalaga. Samantalang si Reese ginawa raw secret love team kapalit ng pangakong pagiging sikat.
Matapos makumpirma ng investigador na peking talent handler nga si Paul. Inilapit namin ang reklamo sa Manila Police District General Assignment Section. Ang plano, isang entrapment operation laban sa isinumbong na impostor. We decided na magkaroon ng entrapment operation, bibigay yung pera na hinihingi niya, and once na-consummate ang pagbigay ng pera, huli na siya. 5 oras pa ang aming hinintay bago tuluyang nagsabi si Paul kung saan mangyayari ang contract signing. Nang ibigay niya ang hudyat kung saan tumulak na ang aming grupo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya behind the scenes dahil siya na mismo ang title role sa true to life na eksena. Isang kainan sa gilid ng paralan ng napiling takbuhan. Pinirmahan ni Paul ang kontrata matapos ito ay si Pinky naman ang kanyang pinapirma. Nung magko-contract signing na po, niyaya niya po ako mag-hotel po, pero hindi nga po natuloy kasi doon na po pumasok yung mga polis po para po hulihin siya. Dahil huli sa akto ang pagpapanggap ni Paul, isang take lang, agad na siyang dinakma ng mga pulis. Aray! Aray ko! Aray! Teka lang po, teka lang. Teka lang. Oo, naka.